Totoo po yung sinabi ni Governor Vilma Santos Recto, hindi po naging madali sa akin na ako'y umuo agad sa landas ng pagiging isang lingkod bayan. Tanong ko nga po sa lahat na nandito, kayo po ba, kahit pa paano, napapanood niyo po ba ako sa telebisyon dati? Taas kamay, mga nakakapanood sa akin. Oy, salamat po. Sige nga, subukan po natin. Sino po dito ang pinapanood ako dati sa Minute to Win It? Taas kamay! Deal or no deal? I can see your voice. Rainbow Rumble. It's showtime. Wala ako dun. Ako, nandun ba siya? Wala ako dun. Totoo po, may buhay ako sa likod ng lahat ng yan. Hanggat isang araw, ako ay tinawagan ni Governor V. Sinabi niya sa akin, anak, punta ka dito sa bahay. Maikling kwento, sa tinagal-tagal po na pagiging isang lingkod bayan ni Mayor Vilma Santos sa Lipa, nung unang takbo niya, siya ay naging ina ng ating lalawigan sa 3 termino, palagi pong may kumakausap sa akin sa gilid, sa munisipyo ng Lipa o hindi kaya sa ating Kapitolyo, palaging sinasabi sa akin kung pwede ako din ay maging kasama ni Mami sa pagiging isang lingkod bayan sa ating lalawigan. At panahon na yon, aking sinasabi na hindi pa ako handa. Hanggat isang araw, kagaya nga ng sinabi ni Gov. Ako ay kanyang tinawag sa kanyang bahay. At sinabi niya sa akin, anak, ito ang sitwasyon ng ating lalawigan. Ito ang sitwasyon ng ating Kapitolyo. Ako ay nilalambing, sabi niya, ng ating mga mayor, ng ating mga congressman, na sana ang mga kababayan natin ang hinahanap na ay isang Kapitolyong may talino, isang Kapitolyong may puso. Naramdaman ko at nakita ko kung ano ang gustong gawin muli ni Governor Vilma Santos Recto para sa inyong lahat. Kaya nandito po ako sa inyong harapan, sa harap ng 2nd distrito, sa harap ng bayan ng Lobo para sabihin sa inyong lahat, ready na po ako maging vice-gobernador ng mga Batanggenyo. Sinabi nga ni Gov. Kanyang ibabalik ang Hearts Program. Meron akong gustong ikwento tungkol sa Hearts Program, lalong-lalo na sa H at saka sa E. Yung health. Ako'y umiikot po ng Santo Tomas siguro mga 2 linggo nakaraan. Habang umiikot ako ay nag-house to house, nung ako'y pauwi na may humabol sa akin. Sinabi niya sa akin, isang lalaking nurse. Sinabi niya sa akin, Vice Gov, gusto kong malaman mo ngayon pa lang na si Governor Vilma Santos Recto ang Gov ko at ikaw ang vice-gobernador ko. Agad-agad, siya'y aking tinanong. Nagpasalamat ako. Sabi ko, salamat po. Pero gusto ko lang malaman bakit ngayon pa lang ganon ang tiwala mo sa akin. Ang sinabi niya, isa siyang nurse. Nurse siya. Sabi niya, dahil nararamdaman niya at higit sa lahat alam niya na kami ni Governor Vilma Santos Recto ang magbabalik ng sigla ng mga district hospital sa ating lalawigan. At dahil iisa ang layunin namin ni Governor Vilma Santos Recto pagdating sa Batanggenyo, aming ibabalik ang sigla ng mga district hospital dahil yun ang karapat-dapat pagdating sa kalusugan ng pamilyang Batanggenyo. Tama po ba? Pangalawa, education. Gets ko na po ito bilang isang ama. Sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng mga nanay, lolo't lola, gets ko na po kayo. Eto, tama o mali po. Tayong mga magulang, ang hangad natin para sa ating mga anak ay ang pinakamagandang kinabukasan. Tama o mali? Parang di kayo sigurado. Ang hangad natin ay ang pinakamagandang kinabukasan para sa ating mga anak. Tama o mali? Ang magandang kinabukasan ay nagsisimula sa magandang pagkakataon sa pag-aaral. Tama o mali? Sabi nga ni Gov. Nung siya ay mayor pa lang sa Lipa, napakarami po ng kanyang mga scholar. Nung siya ay naging governor, lahat sila, tinatawag nila sarili nila, proud VSR scholar. Pero eto po ngayon, ang dami po na nagme-message sa akin, sa aking social media, na ang scholarship po, nakakalungkot. Scholarship yan, pero ginagamit na pong panakot sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na pagdating sa akin. Ang sinasabi nila, pag si Vice Gov. Luis Lucky Manzano ang naupo sa Kapitolyo, nako,
tatanggalin ang mga scholars ng Batangas. Scholar na mismo ang nagkwento sa akin. Scholar na mismo ang nag-message na yun po ang kinakalat, na yun ang sinasabi. Nako, pag nanalong Vice Gov si Luis Lacky Manzano, kung hindi mo tatanggalin, babawasan ang dami ng scholar sa ating lalawigan. At kaya kong sabihin sa inyo harap-harapan, hindi lamang bilang isang Batanggenyo, kundi bilang isang ama dahil naiintindihan ko kayo kung kailangan namin doblehin, kung kailangan triplehin ang dami ng scholar sa Batangas, yun ang aking gagawin para sa pamilyang Batanggenyo. Pero meron ako nilambing kay Governor Vilma Santos. Meron ako nilambing sa kanya. Kahit papaano ang ikalawang distrito, kahit papaano swerte tayo na malapit-lapit tayo sa ating Kapitolyo. Tama o mali po? Tama. Kami nanggaling sa unang distrito, nandun kami, mga 1 linggo't kalahati. Ang dami pong kumausap sa akin, mga kapitan. Ang daming kumausap sa akin, mga kababayan natin, mga lolo't lola magulang. Hindi po biro kung mula sa unang distrito pupunta ang Kapitolyo o hindi kaya mula sa ikatlo, bababa ka pa. Ito po, halimbawa po, kung pupunta kayo sa Kapitolyo, gagastos pa kayo para sa pamasahe. Tama o mali? Tama. Kung kayo'y pupunta, gagastos pa kayo para sa pagkain. Tama o mali? Tama. Paggastos nyo, mag-aantay kayo. Pipila, may araw, may ulan. Kawawa ang bata, kawawa si lolo't lola, kawawa si nanay at tatay. Alam ko po yan. Ang aking nilambing kay Governor Vilma Santos Recto, imbis na kayo pa ang pupunta sa ating Kapitolyo, ako ang pupunta kada distrito para ibigay ang mga scholarship ninyo. Ang aking layunin bilang Vice Gov ninyo ay ibaba sa inyo lahat ng mga programa at mga proyekto ng ating Kapitolyo. Ang hangarin ko, mapadali ang buhay ni Governor Vilma Santos Recto, mapadali ang serbisyo at bigyan ang bawat distrito, bigyan ang bayan ng Lubo, bigyan ang mga Batanggenyo ng isang Kapitolyong may talino, isang Kapitolyong may puso, at kung pagkakatiwalaan niyo ako, dagdagan natin ng swerte ang buhay ng bawat Batanggenyo.